ko na naman po si Tala Loan App at guys, may bagong update pala talaga siya. So time to time nagkakaroon siya ng update at kailangan yung malaman to sa mga may Tala Loan App dyan na willing mangutang dito. And if ever wala pa kayong account dito at hindi pa kayo na-approve dito, no, don't worry guys, isi-share ko naman din yan sa inyo. Well, we know naman po na si Tala po is a very legit loan app po ito na sobrang OG din ito, no, and hanggang ngayon talaga na mamayagpag pa rin talaga siya. So ang maganda kasi kay Tala po, no, is the customer service niya rin, no. Never siyang tumawag sa akin kasi ang tagal ko na po sa Tala, and kahit nga nag-reapply ako dito kasi na-delete ko na yung account ko before, still tinanggap niya pa din po ako. Hindi po siya mahigpit sa application kahit ikaw ay unemployed, hindi naman sila nanghihingi ng income proof, okay lang yun. Well, bago ka magpatuloy, disclaimer lang po, no, I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored. This is just based on my personal experience po since natagal ko na po nagre-review ng iba't ibang loan app and specifically lalo na itong si Tala. Well, dahil ngayon ko lang po siya nabisita at ngayon ko lang po siya nautangan ulit, i-share ko sa inyo guys paano po mangutang dito ngayon and ano bang meron sa kanya ngayon. Well, binalikan ko si Tala guys kasi nga po sabi ko, try ko nga utangan ulit ngayon si Tala kung anong meron sa kanya. Kasi alam nyo, kapag hindi nyo inuutangan si Tala, hindi siya mag-i-increase as in. Based on my personal experience yun ha. Kasi alam nyo, na-offeran ako dito 2,000 pesos and then nung inutangan ko siya, naging 3,000 pesos. Nung itangan ko siya, naging 4,500. Tapos ang latest po ngayon is ito. So, inopen ko po yung app and then matagal ko na kasi hindi ino-open to. So, nakalagay dito na tuloy, reapply. Kasi daw, yung offer daw sa akin is na-expired na. Pero don't worry, okay lang naman. Madali lang naman mag-reapply. Click lang natin yung reapply. So, saan daw natin paggagamitan yung pera? So, ang pinili ko lang dito, others. Then after po nito, application under review na po. Kasi nga po, nag-apply na ako at may account na nga ako dito. So, i-re-apply ko lang. Bali, i-refresh ko lang po kung magkano po yung offer nila currently sa akin. So, ni-refresh ko lang yan siya. So, application under review pa din, no? Ang tagal. Well, ito na nga. Finally, meron na tayong offer ulit. At sabi niya dito, approve daw ako ng 6,000 pesos. So, pag sinabi niyang approve po tayo sa loan amount na yun, approve po talaga tayo. Maniwala kayo. Ito din talaga yung makukuha natin na loan amount. Well, ito nga daw po yung mga benefits natin sa Tala po, no? So, we can set our own repayment daw, which is true yan. We can cash out daw po kahit madaling araw po tayo mag-apply or midnight po, okay lang yon kasi 24/7 naman daw po yung e-wallets and banks upon disbursement po, no? And then, pwede daw po tayong ma-increase na after 25,000 pesos. Well, by the way po, no, kapag nag-apply po pala kayo dito sa Tala, sa mga wala pang Tala dito at sa mga rejected po kay Tala, pwede kayo mag-reapply guys. Kasi ako nga, na-reject din ako minsan ito pero nag-reapply ako. And then, alam nyo ba, kapag mag-a-apply kayo, di ba, kapag dinownload nyo yung app or kapag binuksan nyo yung app, may nakalagay dyan, di ba, apply now. And then, after po ng apply now na yan, meron po dyan lalabas na loan application and then marami po siyang choices. Kung saan daw pa natin nalaman si Tala. So, pipili tayo dyan ng mga choices, di ba? And then, dyan po sa baba, may nakalagay dyan, enter promo code or referral code. So, finally, may share na ako sa inyong referral kasi ang dami nagtatanong dito, may referral code daw ba ako? So, yes, meron na po. Yan po yung referral code ko. Ilalagay ko na lang po sa description box or sa comment section po yung referral code ko. Kasi alam nyo po, no, advantage po pala. Nalaman ko lang din lately po na napaka-advantage pala kapag may nag-refer or may referral code po tayo. Kasi unang-una po, legit po talaga na doon tayo mapupunta sa app niya. And then pangalawa po, since referral po ito ni Tala, so advantage po na mataas yung chance na maa-approvehan tayo dito. Again, advantage lang po ha. Hindi ko sinasabing lahat maa-approve po dito, pero mataas po yung chance based po sa experience ko. And by the way po, if ever wala kayong idea sa process po or sa application po ni Tala, meron po akong mga ginawang mga videos po na nag-reapply ako or nag-apply ako ng paulit-ulit dyan. So you can check that one. Well, sundan nyo lang po yung application. Napakadali lang naman. I-ready nyo lang po yung isang valid ID nyo. Well, kapag ma-offeran kayo or ma-approve po kayo, ito na po yung gagawin nyo ngayon. Ito na po yung pinaka-updated if ever gusto nyo pong mangutang. So ngayon nga po, kilik ko tong continue and then nandito na nga po yung aking pinaka-loan details. Dito na ako magsasimulate ng loan kung magkano yung amount po na gusto kong utangin. Pwede po kasi kung mangutang from 1,000 up to 6,000 pesos. Yun po yung pinaka-maximum 6,000 pesos. And then guys, pwede rin po akong pumili ng repayment plan from 15 days up to 61 days to pay. Well, ang pinili ko na lang po dito, no, sinagad ko na lang po siya ng 61 days to pay or parang 2 months to pay po ito, no? Kasi alam niyo kung bakit. Ang maganda ko sa Kitara since matagal ako nangungutang dito. If ever gusto ko na siyang bayaran in 1 week lang or in 2 weeks lang or in any days po, no? So, yun lang din naman yung kukompute niya na interest. Yun yung maganda sa kanya. Nagkikater siya ng daily interest. Kung ilang araw mo lang siya na-consume, so yun yung computation niya. And
guys, for you to have an idea po, no, ang pinaka-daily interest rate niya po kasi isa sa 0.43% a day. Kaya mas maigi po if bayaran po natin siya in advance, ang computation niya is daily po. Mas mapapales po tayo. Kaya ko nga siya sinagad ng 61 days to pay. Pero hindi ko naman talaga yun isasagad ng repayment na ganun. Kasi mataas nga naman kapag ganun, di ba? Yung ating magiging interest rate. May processing fee po sila ngayon na 3.99% per loan transaction. So, one time lang po itong processing fee. Anyways, no, sabi ko nga sa inyo, umaabot siya ng 30% yung interest rate niya. So, lumalabas po na yung monthly interest niya is nasa 15%. Effective interest rate po nila, yun ha, yung 15%. Well, dahil decidido naman po ako kung utangin siya, kinontinue ko po siya. Andito na nga po yung aking summary of loans po, no. So, 6,000 lang yung inutang ko. Aabot tayo ng 7,813 po na repayment because 61 days to pay siya, 2 months to pay. And then nga po, no, ang total interest ko po is 1,574 and yung processing fee ko is 239. Kaya siya nag-total po ng ganyan. And then po nakalagay naman po dito guys yung mga details po about sa mga interest rate na pinaka-effective interest rate daw po nila is nasa 14.86 per month. Yun po yung sinasabi nila dito. And then tingnan nyo na lang guys yung mga ibang mga charges po nila dito in case. But anyways, dahil ako naman po ay decided na nga po na mangutang, kinlik ko lang po itong box na I agree to Maya Loan Agreement. Kasi alam nyo po, kaya siya naging Maya Loan Agreement na po, no? Kasi magka-partner po si Tala at saka si Maya Bank po, no? Yun daw po yung pinaka-lender po natin. Well, proceed tayo sa next step po, no? Well, here po, we need to choose our disbursement channel po. So, pwedeng bank, payment center, and e-wallet. And kung makikita niya guys, meron siyang kalakip na charges or transfer fee po. So, ito yung isa sa changes kasi last time po nun, avail ko pa yung walang fees through Maya e-wallet po. Doon po siya sinesend and free po yun dati. So, ngayon wala na. Nawala na siya. Which is under dapat yun ng e-wallet, no? So, ngayon may bayad na rin. Pati si Maya din dito. May transfer fee na po siya na 15 pesos. Well, anyways, ito yung sa e-wallet choices. Sa bank choices naman, meron naman din po tayo dito. Well, anyways, no, hindi ako nag-proceed sa e-wallet since pare-pares lang naman sila ni bank. Si bank po yung pinili ko kasi ito po yung mga choices. Well, ang pinili ko kasi dito na isend siya sa GoTime ko. Kasi sa GoTime ko, 'di ba? Or any bank naman dito, transfer free po siya, 'di ba? So, ita-transfer ko na lang sa iba't ibang payment channel or sa aking mga account. At least wala tayong babayaran doon. So, kahit 15 pesos dito, okay na 'yan. And guys, kung makikita niyo po dito, no, hindi na po siya buong matatanggap because of the transfer fee. Which is okay lang naman, barya lang naman siya kahit papaano, no? Pero sayang kasi dati po, no, buo ko siyang natanggap. So, go ko na 'yan, kinonfirm ko po siya and magpapadala po sila sa atin ng code or OTP po, i-enter lang po natin 'yan. Then after po niya, na-send na po nila sa aking GoTime account po yung Tala. Real time po 'yon, walang kalag-lag, segundo lang. Agad-agad 'yon, as in real time po siya. And then yun nga po, no, bumalik ako dito sa aking Tala loan app. So, pwede na ako magbayad dito agad-agad kung gusto ko. Well, anyways po, no, ito nga pala yung payment channels niya. Tumatanggap po sila ng QRPH code. Then marami pa tayong mga choices dito ng payment channel. Well, dito guys, napakita ko lang sa inyo, if ever po na bayaran natin siya ngayon agad-agad, kasi sabi ko nga sa inyo, nagkikater siya ng daily interest rate. Ang total na babayaran ko dapat sa October 18 is 7,813. So, kung babayaran ko siya today, ang babayaran ko lang po is 6,265. Ang layo ng diferensya, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung maganda sa kanya, pwede natin siyang bayaran agad or within few days kasi yun lang yung ko-computein niya. Yung 0.43% a day. Pero kung gusto nyo isagad, bahala kayo. Gusto nyo isagad. Pero ako, in a few days or siguro sabihin natin in a few weeks is babayaran ko din naman ito. So, yun lang po siya. Ganun lang kadali mangutang dito kay Tala Loan App. May mga minimal updates lang din naman siya. Pero yes, siya pa din naman ito. Pero maganda kasi legit po ito. And at least po, no, may choices tayo of longer term payments. And may choices din po tayo na pwede natin siyang bayaran agad. At least para hindi sobrang laki yung interest rate. Yun yung maganda kay Tala. At least kahit pa paano maaasahan pa din natin siyang tunay. In times of need, may backup pa rin po tayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!